Isang kahon ng ginto, isang bahay na pamana ni tatay, at isang pag-ibig na naging basura. Habang nagyayelo ang kamay ko sa pagbibilang ng baryas sa palengke, narinig ko ang hatol ni Marco. Ipakukulong natin si Feli. Kasama ang kanyang kalaguyo, pinagtatawanan nila ang aking paghihirap. Ako ba ay asawa? O isang kasangkapang itatapon na lang? Magsisimula na ang pagbabayad. Kaya mo bang tanggapin ang katotohanang binalot sa tingga? Ipakukulong natin siya, Marco. Isang falsified document lang ang kailangan at magiging atin na ang bahay na ito at ang lahat ng gintong itinatago niya sa ilalim ng kama. Isipin mo, honey, sa wakas ay hindi na tayo magtatago. Wala nang asawang amoy isda na kailangang pakisamahan. Ang mga salitang iyon ay tila mga patalim na bumaon sa puso ni Felisa habang nakatayo siya sa labas ng sarili nilang silid. Ngunit bago pa man dumating ang sandaling iyon ng pagkawasak, ang umaga ni Feli ay nagsimula sa gitna ng pamilyar na ingay at amoy ng daungan ng isda sa nabutas. 3:00 pa lang ng madaling araw, ang malamig na hangin na nagmumula sa dagat ay nanunuot na sa kanyang lumang jacket. Ngunit hindi niya ito pinapansin. Ang kanyang mga daliri na namumuti na sa ginaw ay sanay na sa hapdi ng tubig alat at sa gasgas ng mga kaliskis ng isda habang mabilis niyang binibilang ang mga barya at lukot na papel na pera sa ibabaw ng kawayang lamesa. Bawat sentimo na kanyang hinahawakan ay may kalakip na pangarap. Iyon ang perang pambayad sa loan para sa bahay na ipinamana ng kanyang ama. Ang bahay na itinuturing niyang kaisa-isang bantayog ng kaniyang dangal. Sa tuwing mararamdaman niya ang hapdi ng sugat sa kanyang kamay, tanging ang mukha ng kanyang asawang si Marco ang kaniyang naiisip. Para kay Marco, tinitiis ni Feli ang lahat. Para sa kanilang kinabukasan, handa siyang maging alipin ng barya sa gitna ng malansang palengke. Bit-bit ang isang supot ng mainit na kakanin. Ang paboritong agahan ni Marco na binili pa niya sa kabilang kanto bilang sorpresa sa kanilang anibersaryo. Umuwi si Feli na may ngiti sa kaniyang mga labi. Ngunit pagpasok niya sa pintuan, ang katahimikan ng bahay ay tila may dalang babala. Wala ang ingay ng telebisyon o ang karaniwang sermon ni Doña Caridad. Sa halip, ang tanging maririnig ay ang mahinang halakhak na nagmumula sa itaas. Isang tunog na hindi kailanman narinig ni Feli mula sa kanyang asawa sa loob ng maraming taon. Nang marating niya ang tapat ng kanilang silid, doon niya narinig ang tinig ni Selena, ang babaeng ipinakilala ni Marco bilang isang kaibigan sa bangko. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay tila lason na unti-unting pumapatay sa bawat ugat sa katawan ni Feli. Saka mo na asikasuhin ang annulment pagkatapos niyang mabulok sa kulungan, dagdag pa ni Selena na may kasunod na malanding tawa. Ang kailangan lang natin ay mapatunayan na ninanakaw niya ang pondo ng kumpanya mo. Tutal, accountant siya ng mga sapa sa palengke, madali lang palabasin na marumi ang kamay niya. Naramdaman ni Feli ang biglang pagbigat ng kanyang mga binti. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Tuyot at walang boses na lumalabas. Ang supot ng kakanin na kanyang dala ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Walang tunog ang pagbagsak nito sa makapal na alpombra, ngunit para kay Feli, ang bawat piraso ng pagkain na nagkalat ay simbolo ng kanyang nadurog na pagsisikap. Huwag kang mag-alala. Selena, sagot ng pamilyar na boses ni Marco. Ang boses na dati ay nagbubulong sa kanya ng mga pangako ng pag-ibig. Konting tiis na lang. Pagod na rin akong makatabi sa asawang amoy isda at laging pagod. Gusto ko nang huminga ng marangyang buhay kasama ka. Itong bahay ni Feli ang magiging puhunan natin sa bago nating kumpanya. Sa loob ng bodega, kung saan siya madalas pinatutulog ni Doña Caridad kapag may mga kamag-anak na dumarating. Doon madalas maramdaman ni Feli ang kanyang kaliitan. Ngunit sa sandaling ito, habang nakikinig sa plano ng kanyang pagtataksil,
Ang liit na iyon ay naging isang matalim na galit. Ang kaniyang mga mata na dati ay puno ng pagsuko ay unti-unting naging malamig na kristal. Nais niyang sumigaw, nais niyang sipain ang pinto at ipamukha sa kanila ang lahat ng sakripisyo niya. Ngunit ang kanyang isip ay tila biglang naging isang kalkuladong makina. 10 taon. 10 taon niyang ibinigay ang lahat. Ang bawat patak ng kanyang pawis sa palengke ng nabutas ay naging mga alahas sa leeg ni Doña Caridad at naging puhunan sa mga maling desisyon ni Marco. At ngayon, ang kabayaran ay ang rehas ng kulungan. Habang nakasandal sa pader, naramdaman ni Feli ang isang malamig na presensya sa kanyang likuran. Bago pa man siya makalingon, ang amoy ng mamahaling insenso at ang kalansing ng mga butil ng rosaryo ay nagpahiwatig na sa kanya kung sino ang nakatayo doon. Akala mo ba ay hindi ko alam ang nangyayari dito, Felisa? Ang boses ni Doña Caridad ay tila isang malat na bulong, puno ng puot at mapagkunwarihang kabanalan. Huwag kang gagawa ng ingay kung ayaw mong mas mapadali ang pagpunta mo sa presinto. Ang isang mabuting asawa ay marunong tanggapin ang kaniyang tadhana. Utang na loob mo sa amin ang apelyidong dala mo, kaya matuto kang magsakripisyo para sa kaligayahan ng anak ko. Tiningnan ni Feli ang kaniyang biyenan. Ang mukha ni Doña Caridad na madalas nakatingala sa langit habang nagdarasal ay tila isang maskara ng demonyo sa dilim ng pasilyo. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagmamahal ni Feli para sa pamilyang Villarreal ay tuluyan ng naputol. Nanatiling tahimik si Feli. Ang kaniyang puso ay tumitibok na tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Ngunit sa halip na luha, ang kaniyang mga daliri ay dahan-dahang humawak sa kaniyang singsing sa kasal. Isang singsing na mura lang ang halaga kumpara sa mga hiyas ni Doña Caridad. Ngunit may dalang bigat ng isang sumpang ngayon ay wala ng silbi. Kung ang tingin nila sa kanya ay isang hangal na accountant na amoy isda, kung gayon ay iyon ang ipakikita niya. Hindi nila alam na sa bawat gabi na siya ay nag-iisa sa bodega, natutunan niyang basahin ang mga numero sa paraang hindi nila kailanman maiintindihan. Ang lansa ng palengke ay nagturo sa kanya kung paano makilala ang bulok sa sariwa. At ang pamilyang nasa harap niya ay higit pa sa bulok. Sila ay naaagnas na sa kasakiman. Habang hinihila siya ni Doña Caridad palayo sa pintuan, isang tanong ang naiwan sa isipan ni Feli na tila isang tinik na hindi mabunot. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang pusong tapat ang amoy ng isang pag-ibig na matagal na palang patay at nabubulok? Ang bawat hakbang ni Felisa patungo sa kusina ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog na unti-unting nabaon sa kaniyang talampakan. Ang mahigpit na pagkakahawak ni Doña Caridad sa kaniyang braso ay hindi naglalayong umalalay, kundi isang paraan ng pagpapakita ng kapangyarihan, isang bakal na kuko na nagpapaalala sa kanya kung sino ang reyna sa loob ng pamamahay na yon. Ang amoy ng insenso na laging nakakabit sa mga damit ng matanda ay tila sumasakal sa huling bakas ng hangin na natitira sa mga baga ni Feli. Mag-ayos ka ng sarili mo, Felisa, ang malamig na utos ni Doña Caridad habang itinatulak niya ang minudong nakalagay sa ibabaw ng lamesa. Tingnan mo ang mga kamay mo, nangingitim sa dumi ng palengke. Sa tingin mo ba, gaganahan ang anak ko na tumingin sa'yo kung ganyan ang itsura mo? Isang asawa na parang hindi marunong mag-alaga ng dangal ng kaniyang asawa. Napatitig si Feli sa kaniyang sariling mga palad. Ang mga kalyo at maliliit na sugat mula sa pagbubuhat ng mga timba ng isda ay patunay ng kaniyang katapatan. Ngunit sa paningin ng matanda, ang mga ito ay simbolo lamang ng kaniyang pagiging mababa. Gustong isigaw ni Feli ang narinig niya sa itaas, ang tungkol sa pagtataksil ni Marco at ang plano nilang ipakulong siya. Ngunit ang kanyang dila ay tila nakadikit
sa langit-ngit ng kanyang bibig. Huwag kang tumingin sa akin ng ganyan, dagdag ni Doña Caridad habang dahan-dahang kinukuha ang kaniyang rosaryo mula sa bulsa. Ang bawat butil ng kakahoy na rosaryo ay tila mga mata na nanghuhusga kay Feli. Kaya naghahanap ng init sa iba, si Marco ay dahil wala siyang maramdaman sa iyo kundi lansa. Bilang biyanan mo, tungkulin kong ituwid ka. Pero ikaw, Felisa, tila nakalimutan mo na ang utang na loob mo sa pamilyang ito. Kung hindi dahil sa amin, nasaan ka na ngayon? Isang accountant na walang opisina, isang babaeng ligaw na walang pamilyang masisilungan pagkatapos mamatay ng iyong ama. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa dibdib ni Feli nang mabanggit ang kaniyang ama. Ang bahay na kinatatayuan nila ngayon, ang mga dingding na ito na nagtatago ng kanilang mga lihim, ay bunga ng bawat butil ng pawis ng kaniyang tatay. Ngunit sa ilalim ng kapangyarihan ni Doña Caridad, ang katotohanan ay pilit na binabaluktot hanggang sa maging isang kasinungalingan na kailangang paniwalaan. Yumoko si Feli at dahan-dahang kinuha ang kamay ng matanda para sa tradisyonal na pagmamano. Ang balat ni Doña Caridad ay tila papel na tuyo at walang buhay. Ngunit ang bawat daliri nito ay may lakas na kumontrol sa kanyang tadhana. Sa bawat pagdampi ng kanyang noo sa likod ng kamay ng biyanan, naramdaman ni Feli ang isang matinding pagkasuklam, hindi lamang sa matanda, kundi sa sarili niyang kahinaan. Pagkatapos mong magligpit dito, ilipat mo na ang lahat ng gamit mo sa bodega sa silong, ang walang emosyong utos ng matanda, habang sinisimulan ang kaniyang orasyon. Darating ang mga pinsan ni Marco mula sa probinsya bukas. Kailangan nila ng maayos na kwarto. Tutal, masanay ka naman sa masisikip na lugar, hindi ba? Doon ka na muna matulog. Mas malapit iyon sa kusina, mas madali kang makakilos para maghanda ng agahan namin. Ang bodega sa silong ay isang madilim at maalikabok na silid na puno ng mga lumang gamit at mga sako ng bigas. Doon itinatapon ang mga bagay na wala ng halaga, ang mga gamit na nakalimutan na ng panahon. At ngayon, doon din itatapon si Felisa habang hinihila ni Feli ang kaniyang maliit na maleta patungo sa madilim na sulok ng bahay. Ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang munting bumbilya na nakabitin sa kisame. Ang bawat hakbang niya sa kahoy na sahig ay naglalabas ng tunog ng pag-aray ng lumang kahoy, tila ba nakikiramay sa bigat ng kaniyang nararamdaman. Bawat sulok ng bodega ay amoy amag at luma. Isang lugar na malayo sa maranyang kwarto na dati ay kanyang tinitirhan kasama si Marco. Sa gitna ng kaniyang pag-aayos, habang inilalatag niya ang kaniyang manipis na kutsyon sa tabi ng mga lumang kahon, isang pirasong papel na nakasingit sa ilalim ng sirang cabinet ang kumuha ng kaniyang atensyon. Ang papel ay may dilaw na kulay dahil sa kalumaan at halatang pinunit ng pilit. Dahan-dahang binuklat ni Feli ang papel habang ang kaniyang mga kamay ay nagsisimulang manginig. Ang sulat kamay ay pamilyar, maliit, maayos, at puno ng karakter. Iyon ang sulat ng kanyang ama. Ngunit habang binabasa niya ang mga natitirang salita sa punit na testamento, ang kanyang paghinga ay tila tumigil. Ang lupang ito at ang lahat ng nakatayo rito ay mananatiling pag-aari ni Felisa lamang at hindi maaaring galawin o isangla ng sino mang hindi niya pahihintulutan. Ang mga salitang iyon ay tila isang tinig mula sa hukay, isang babala na matagal nang itinago sa kanya. Isang matinding panginginig ang bumalot sa buong katawan ni Feli. Bakit narito ang dokumentong ito sa basurahan ng bodega? At bakit parang pilit na pinunit ang bahagi kung saan dapat naroon ang lagda ng mga saksi? Sa labas ng bodega, narinig ni Feli ang mahinang pag-ikot ng susi sa pintuan, isang tunog ng bakal na naglalapat sa isa pang bakal na naghuhudyat na kinandado siya mula sa labas. Si Doña Caridad. Ang matanda ay tila naisiguraduhin na hindi makakaalis ang kaniyang biktima sa gitna ng gabi. Nayakap ni Feli ang sarili habang ang kaniyang mga mata
ay nakapako sa punit na papel. Sa dilim ng bodega, sa gitna ng amoy ng alikabok at pagkabulok, isang bagong uri ng apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang mga mata. Ang takot ay unti-unting napapalitan ng isang mapanganib na linaw ng isip. Hindi lamang ang kaniyang dangal ang ninanakaw sa kaniya. Ninanakaw din nila ang huling habilin ng kaniyang ama. Sino ang naglakas loob na punitin ang testamentong ito? At ano pa ang mga bagay na itinago ni na Marco at Doña Caridad sa kaniya sa loob ng maraming taon? Habang ang gabi ay lumalalim, ang tanging kasama ni Feli sa loob ng malamig na bodega ay ang pintig ng kaniyang puso na tila isang orasan na nagbibilang ng oras patungo sa isang pagsabog na walang sino man sa bahay na yon ang handang harapin. Ang liwanag ng bukang liwayway ay pilit na sumisilip sa pagitan ng mga siwang ng kahoy na dingding ng bodega. Tila ba nais nitong bigyan ng init ang naninigas na katawan ni Felisa. Sa buong magdamag, ang punit na papel ng testamento ay hindi nawala sa kaniyang mahigpit na pagkakahawak. Ang bawat salitang nakasulat doon ay tila naging isang gabay sa gitna ng kaniyang kalituhan. Sa kaniyang isipan, muling naglalakbay ang mga alaala ng kaniyang ama, si Tatay Isagani. Ang lalaking ang bawat kalyo sa kamay ay naging pundasyon ng kaniyang buhay. Naalala ni Feli ang mga turo ng kaniyang ama habang sila ay naglalakad sa tabing dagat noong siya ay bata pa. Ang katapatan, Feli, ay parang timbangan sa palengke, madalas sabihin ng kaniyang tatay. Kapag dinaya mo ang timbang, hindi lang ang kapwa mo ang niloloko mo, kundi ang sarili mong dangal. Ngunit paano kung ang mismong timbangan ng kaniyang buhay ay matagal nang dinadaya ng mga taong kaniyang minahal? Dahan-dahang tumayo si Feli at inayos ang kaniyang sarili. Kailangan niyang kumilos ng tahimik habang ang lahat sa itaas ay mahimbing pa ang tulog pagkatapos ng kanilang lihim na pagdiriwang. Nilisan niya ang bahay bago pa man mag-umpisang mag-ingay ang mga manok sa kapitbahay. Ang kaniyang destinasyon ay hindi ang palengke ng isda, kundi ang isang maliit at lumang shop ng mga alahas sa dulo ng kalsada, ang shop ni Mang Isko. Ang amoy ng asido at nasusunog na metal ay sumalubong kay Feli pagpasok niya sa munting shop. Si Mang Isko, isang matandang lalaking may makakapal na salamin at nanginginig na mga kamay, ay abala sa pag-aayos ng isang sirang relos. Sa sandaling makita niya si Feli, ang kanyang mukha ay nagliwanag. Ngunit agad din itong napalitan ng pag-aalala nang mapansin ang pamumugto ng mga mata ng babae. Feli, Hija, bakit parang pasan mo ang buong nabutas? Ang boses ni Mang Isko ay puno ng pag-aalaga. Ang boses ng isang taong nakasaksi sa paglaki ni Feli sa ilalim ng pangangalaga ng kaniyang ama. Mang Isko, kailangan ko po ng tulong. Ang tanging nasabi ni Feli bago tuluyang bumigay ang kaniyang determinasyon at hayaang pumatak ang mga luhang kaniyang pinipigilan. Inilahad niya sa matanda ang lahat. Ang pagtataksil ni Marco, ang plano ni Selina at Doña Caridad, at ang punit na testamento. Tahimik na nakinig si Mang Isko habang hinahandaan ang kaniyang paboritong kape para kay Feli. Ang bawat higop ng mainit na barako ay tila nagbibigay ng lakas sa nanlalamig na puso ng babae. Matagal na nanatiling tahimik ang matanda, tila ba naghahanap ng tamang salita para sa bigat ng sitwasyon. Ang tatay mo, si Isagani. Siya ang nagligtas sa shop na ito noong panahong wala akong pambayad sa upa. Ang panimula ni Mang Isko habang nakatingin sa malayo. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. At ngayon, kung ano man ang kailangan mo para protektahan ang kanyang pamana, gagawin natin. Ipinaliwanag ni Feli ang tungkol sa mga ginto na itinatago ni Doña Caridad. Mga gintong mula sa kanyang ama na ngayon ay nais nakawin ni na Marco para sa kanilang bagong buhay. Kailangan niyang maprotektahan ang mga ito nang hindi nagdudulot ng hinala. Alam mo ba ang tungkol sa buyo?
Ang tanong ni Mang Isko habang kumukuha ng isang baras ng maitim na metal mula sa kanyang cabinet. Ito ang tingga na ginagamit niyo sa palengke para pabigatin ang mga timbangan ng isda. Ang tingga ay mabigat, halos kasing bigat ng ginto. Kung babalutin natin ito ng isang manipis na layer ng tunay na ginto at dadaan sa tamang proseso ng pagpapakintab, hindi ito makikilala ng isang karaniwang mata, lalo na ng mga taong tanging kinanglang ang tinitingnan at hindi ang tunay na halaga. Isang mapanganib na ideya ang nagsimulang mabuo sa isipan ni Feli. Ang mga toichi bokvang, mga toichi na naging simbolo ng pandaraya sa palengke, ay magiging kaisa-isang sandata niya para iligtas ang kaniyang katotohanan. Gagamitin niya ang mismong lansa at dumi ng kaniyang trabaho para trumidor sa mga taong nagtataksil sa kanya. Habang nag-uusap sila, ang pag-vibrate ng cellphone sa bulsa ni Feli ay tila isang kuryenteng gumising sa kaniyang diwa. Isang text message mula sa bangko ang kaniyang natanggap. Isang mensaheng hindi niya inaasahan at lalong nagpabilis sa tibok ng kaniyang puso. Dear Felisa Katindig, your business loan application for 1.5 million Philippine pesos has been approved. Please visit our branch for the final signing of documents. Nanigas si Feli sa kaniyang kinauupuan. Loan, kailanman ay hindi siya nag-apply ng anumang loan sa bangko. Isang matinding panginginig ang bumalot sa kanyang mga kamay habang binabasa ang pangalan ng kumpanyang nakasaad sa detalye ng loan. Villarreal at Aragon Seafood Exports. Aragon, ang apelyido ni Selena. Tiningnan ni Feli si Mang Isko. Ang kanyang mukha ay putla na tila isang bangkay. Hindi pa man siya nagsisimulang lumaban. Tila ba nagawa na ni Marco na itali ang kanyang mga kamay gamit ang kanyang sariling pangalan. Ginamit nila ang kanyang pagkakakilanlan para kumuha ng malaking halaga ng pera, isang perang magiging mitya ng kanyang pagkakakulong kung hindi niya ito mapipigilan. Sa dulo ng kalsada, ang tunog ng unang kampana sa simbahan ay naghuhudyat ng pagsisimula ng araw. Ngunit para kay Feli, ang bawat tunog nito ay tila isang babala ng oras na unti-unti nang nauubos. Paano niya mapapatunayan ang kaniyang kawalang sala kung ang mismong sistemang kaniyang pinagkakatiwalaan ay ginagamit na laban sa kanya? Ang bawat hakbang ni Felisa pabalik sa kanilang tahanan ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena na nakatali sa kaniyang leeg. Ang mensahe mula sa bangko ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kaniyang isipan. Isang malakas na babala na ang oras ay hindi na niya kakampi. Pagpasok niya sa pintuan, hindi ang amoy ng luma at pamilyar na tahanan ang sumalubong sa kanya, kundi ang isang matapang at banyagang samyo ng mamahaling pabango, ang amoy ni Selena. Narito na ang ating magaling na accountant. Ang boses ni Marco ay puno ng panunuya habang nakaupo siya sa sopa. Katabi ang isang babaeng mukhang galing sa isang fashion magazine. Selena, ito ang asawa ko, si Feli. Pasensya ka na kung amoy isda ang paligid. Ganiyan talaga kapag galing siya sa nabutas. Hindi man lang tumayo si Selena. Ang kaniyang mga mata na binalot ng makapal na kolorete ay dumaan sa buong katawan ni Feli, mula sa kaniyang lumang tsinelas hanggang sa kaniyang mga kamay na may mga bakas pa ng kaliskis ng isda. Isang nangiting mapangapi ang gumuhit sa mga labi ng babae. It's okay, Marco. I understand. Ang sagot ni Selena sa isang tinig na tila hinahaluan ng asukal ngunit may talim ng labaha. Business is business, right? I'm just here to help you fix your financial mess. I'm so impressed with this house, by the way. Napakalaki ng potential nito kung aayusin ang interior. Feli, huwag kang tatayo lang dyan. Ang utos ni Doña Caridad, nakakarating lang mula sa kusina. Suot ang kanyang pinakamagandang abito, na tila ba may mahalagang okasyon. Magluto ka ng espesyal na tanghalian. Gumawa ka ng adobo at ang paboritong hipon ni Marco. Gusto kong mabusog ang ating consultant para maging maayos ang pag-uusap nyo tungkol sa kumpanya.
Nais sumigaw ni Feli. Nais niyang itanong kung anong kumpanya ang pinag-uusapan nila gamit ang kaniyang pangalan at ang perang ninakaw sa kaniyang pawis. Ngunit bawat tingin ni Marco kay Selena, ang paraan ng paghaplos nito sa braso ng babae sa harap mismo ng kaniyang asawa ay tila isang lason na nagpapatigil sa kaniyang boses. Dahan-dahang naglakad si Feli patungo sa kusina, ang kaniyang sariling teritoryo na ngayoy tila naging isang piitan. Habang hinahanda niya ang mga sangkap, naririnig niya ang kanilang tawanan mula sa sala. Ang tunog ng halakhak ni Marco ay tila mga tinik na tumutusok sa kanyang pandinig. Ang kanyang mga kamay na nanginginig sa galit at pagod ay dahan-dahang humawak sa kutsilyo para hiwain ang karne. Sa bawat pagbaon ng talim sa karne, iniisip ni Feli ang bawat kasinungalingang ipinakain sa kanya ni Marco. Ang hipon na kaniyang nililinis ay tila naging simbolo ng kaniyang sariling buhay. Marumi, tinitilad, at inihahanda para lamang mabusog ang mga taong walang ibang alam kundi kumuha. Sa gitna ng kaniyang pagluluto, pumasok si Selena sa kusina sa pagdadahilan na kukuha ng tubig. Tumayo siya sa tabi ni Feli. Ang kaniyang presensya ay tila isang anino na nagpapadilim sa paligid. Tiningnan niya ang mga kamay ni Feli na kasalukuyang nagmamasa ng tuyo at suka sa karne. You know, Feli, ang bulong ni Selena na sapat lang para marinig niya. Sayang ang bahay na ito kung mananatiling ganito ang aura. Marco deserves someone who can match his ambition. Hindi lang puro pagbibilang ng barya sa palengke. By the way, ang ganda ng layout ng master bedroom niyo, ha? I love the balcony. Parang masarap matulog doon kapag malamig ang gabi. Isang matinding panginginig ang bumalot sa buong katawan ni Feli. Paano nalaman ng babaeng ito ang ayos ng kanyang kwarto? Ang katanungang iyon ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa kanya. Hindi lang ito basta pagbisita. Matagal na palang may nagaganap sa loob mismo ng kanyang tahanan sa tuwing wala siya at nagtatrabaho sa nabutas. Naramdaman ni Feli ang isang mapait na lasa sa kaniyang lalamunan. Ang kaniyang determinasyon na magtiis ay tila umabot na sa hangganan. Sa isang sandali ng tahimik na pagre-rebelde, habang nakatalikod si Selena at tinitingnan ng kaniyang sarili sa refleksyon ng refrigerator, isang mapanganib na kilos ang ginawa ni Feli. Isang maliit na bahagi ng kaniyang puot ang kaniyang isinama sa nilulutong pagkain, isang lihim na ganti na tanging siya lang ang nakakaalam, isang paraan ng pagsasabi na ang pagkaing kanilang pagsasaluhan ay kasing pait ng kaniyang nararamdaman. Nang ihain na ang pagkain, ang hapagkainan ay naging entablado ng mapagkunwarihang kabanalan. Si Doña Caridad ay nanguna sa pagdarasal, humihingi ng basbas para sa bagong negosyo ni na Marco at Selena. Ang bawat subo ng dalawa ay tila isang insulto sa bawat oras na ginugol ni Feli sa ilalim ng init ng araw. You're a great cook, Feli, ang sabi ni Marco habang nilalamon ng hipon. Sayang nga lang at hindi mo kayang gawin ang ginagawa ni Selena sa bangko. Mas malaking pera ang kailangan natin ngayon, hindi lang barya-barya mula sa mga sapa. Pagkatapos ng pagkain, habang nag-aayos si Selena ng kaniyang gamit para umalis, lumapit siya kay Feli sa isang sulok kung saan hindi sila makikita ni Marco. Ang kaniyang mukha ay naging seryoso at ang kaniyang mga mata ay tila naging dalawang butas ng kadiliman. Don't be too attached to this place, Feli. Ang bulong ni Selena. Ang kanyang hininga ay amoy ng alak na kanilang ininom kanina. Mag-impake ka na habang may oras pa. Dahil sa susunod na pagpunta ko rito, hindi na ako consultant. Ako na ang magiging reyna ng bahay na ito. At ikaw? Ikaw ay magiging isang ala-ala na lang na amoy lansa sa loob ng selda. Naiwan si Feli na nakatayo sa gitna ng kusina. Ang kaniyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kaniyang mga kuko sa kaniyang palad. Ang tunog ng sasakyan ni Selena
Napapaalis ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang digmaan na wala ng atrasan. Ngunit sa kabila ng takot, isang katanungan ang bumabagabag sa kanya. Bakit parang alam ni Selena ang bawat sulok ng kaniyang buhay at ano ang lihim na koneksyon niya kay Doña Caridad na tila mas malalim pa sa negosyo? Ang bawat gabi sa loob ng madilim na bodega ay tila isang walang katapusang pakikipagtuos sa sariling kaluluwa ni Felisa. Ang amoy ng amag at ang lamig na nagmumula sa sementadong sahig ay naging pamilyar na yakap na nagpapaalala sa kaniya ng kaniyang kinalalagyan. Isang basurang itinapon matapos pakinabangan, ngunit sa ilalim ng munting bumbilya na nagbibigay ng madilaw at aandap-andap na liwanag, ang kaniyang mga kamay ay hindi na accountant, kundi isang bihasang artesano ng paghihiganti. Dahan-dahan niyang inilabas ang mga baras ng bulyo, ang mabibigat na tingga na ipinagkatiwala sa kaniya ni Mang Isko. Ang marang paglapat ng metal sa ibabaw ng kaniyang lumang jacket ay hindi gumagawa ng anumang tunog, tila ba ang mismong materyales ay nakikiramay sa kailangang katahimikan. Gamit ang isang maliit na brush, sinimulan ni Feli ang maselang proseso ng pagpapahid ng kemikal na magsisilbing pandikit para sa manipis na layer ng tunay na ginto. Bawat hagod ng kaniyang kamay ay may kalakip na bulong ng kaniyang nadurog na puso. Ang tinggang ito ay kasing bigat ng kaniyang poot, at ang gintong balat nito ay kasing kinang ng kasinungalingan ng pamilya Villarreal. Habang hinihintay ang pagkatuyo ng unang layer, ang kaniyang isipan ay naglalakbay sa silid sa itaas. Alam niyang sa mga sandaling ito, mahimbing ang tulog ni Marco pagkatapos ng isa pang gabi ng pakikipag-inuman at pakikipagtawanan kay Selena. Ang kaniyang asawa ay kampante, naniniwalang ang kaniyang asawang amoy isda ay nananatiling bulag at bingi sa kaniyang mga kalokohan. Hindi alam ni Marco na ang bawat segundong lumilipas ay isang hakbang patungo sa kaniyang sariling bitag. Nang matiyak na ang lahat ay tahimik, dahan-dahang lumabas si Feli sa bodega. Ang kaniyang mga paa na walang sapin ay marahang lumalapat sa malamig na kahoy ng hagdanan. Ang bawat bahagyang pag-init ng kahoy sa ilalim ng kaniyang timbang ay tila isang babala. Ngunit ang kaniyang determinasyon ay mas matigas pa sa bakal. Nakarating siya sa tapat ng master bedroom. Ang mahinang hilik ni Marco ay naririnig mula sa loob. Isang tunog na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ng matinding pagkasuklam. Maingat siyang pumasok at nagtungo sa sulok kung saan nakatago ang maliit na vault sa loob ng cabinet. Ang kaniyang mga daliri ay dahan-dahang nag-ikot sa dial ng kandado. Ang bawat bahagyang paggalaw ng mekanismo sa loob ng bakal na pintuan ay nararamdaman niya sa kaniyang mga dulo ng daliri, isang serye ng maliliit na pag-alog na naghuhudyat ng tagumpay. Sa wakas, bumukas ang vault ng walang anumang ingay. Sa loob, naroon ang mga alahas na pamana ng kanyang ama at ang mga titulong nais nilang nakawin. Mabilis niyang kinuha ang mga tunay na alahas at pinalitan ng mga ito ng mga toy chibok vang na kanyang ginawa. Ang mga pekeng ginto ay kumikinang sa dilim. Tila ba humahalakhak sa kasakimang nararamdaman ng sino mang titingin dito. Bago isara ang cabinet, ang kaniyang paningin ay napako sa laptop ni Marco na naiwang nakabukas sa ibabaw ng lamesa. Ang asul na liwanag ng screen ay nagbibigay ng nakapangingilabot na anino sa mukha ni Marco habang ito ay natutulog. Nilapitan ito ni Feli at tiningnan ang mga huling dokumentong binuksan ng kaniyang asawa. Ang kaniyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Isang listahan ng mga utang na hindi lamang umaabot sa 1.5 milyong piso, kundi mas malaki pa. Mga utang sa mga pating sa kalsada, mga perang ginamit ni Marco para ipambili ng mga mamahaling regalo para kay Selena at para tustusan ang kanyang mapagkunwarihang imahe sa lipunan.
At sa ilalim ng bawat dokumento, naroon ang pirma ni Felisa, isang pamilyar na pirma, ngunit halatang gawa ng isang taong pilit na ginagaya ang bawat kurba ng kanyang panulat. Isang matinding panginginig ang bumalot sa buong katawan ni Feli. Hindi lang sila nagnanakaw, unti-unti na nilang inilibing ang kanyang kinabukasan sa ilalim ng mga utang na kailanman ay hindi niya mapapabayaran. Ang puot na kanyang nararamdaman ay tila isang apoy na nagbabadyang tumupok sa buong kwarto. Ngunit bago pa siya makakilos, ang tunog ng isang mahinang pag-ubo mula sa labas ng pintuan ay nagpatigil sa kanyang mundo. Ang anino ng isang tao ay dahan-dahang gumagalaw sa ilalim ng siwang ng pinto. Ang amoy ng insenso ay muling pumasok sa kanyang pang-amoy, si Doña Caridad. Ang matanda ay tila may ugaling maglakad sa gitna ng gabi para mag-inspeksyon ng kanyang kaharian. Mabilis na isinara ni Feli ang vault at pilit na sumiksik sa madilim na sulok sa likod ng makapal na kurtina. Ang kaniyang paghinga ay kaniyang pinigil hanggang sa sumakit ang kaniyang dibdib. Ang pintuan ng silid ay dahan-dahang bumukas, naglalabas ng isang manipis na guhit ng liwanag mula sa pasilyo. Pumasok ang matanda. Ang kaniyang mukha ay tila isang tuyong balat sa ilalim ng anino, at ang kaniyang mga mata ay lumingon-lingon sa buong silid bago huminto sa tapat ng vault. Nanigas si Feli. Ang kaniyang mga kamay ay nakakuyom habang hawak ang bag na naglalaman ng mga tunay na titulo. Isang maling galaw, isang bahagyang tunog ng tela, at ang lahat ng kaniyang plano ay maglalaho. Ang tanging naririnig sa buong kwarto ay ang malakas na tibok ng puso ni Feli na tila isang martilyo na nagpupukpok sa kanyang katinuan. Lalapit ba ang matanda? Bubuksan ba nito ang vault at matutuklasan ang kaniyang ginawa? Ang bawat tibok ng puso ni Felisa ay tila isang malakas na tambol na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig habang nakakubli siya sa likod ng makapal na kurtina. Ang amoy ng insenso na dala ni Doña Caridad ay lalong tumapang. Isang hudyat na ang matanda ay nasa tapat na mismo ng vault. Naririnig ni Feli ang mahinang pagkayod ng bakal sa bakal habang dahan-dahang binubuksan ng kanyang biyenan ang pintuan ng lihim na taguan. Ang tunog ng paghinga ng matanda ay mabigat, puno ng kasabikan na tila isang gutom na hayop na nakakita ng biktima. Dahan-dahang inilabas ni Doña Caridad ang isa sa mga baras ng tingga na binalot sa ginto. Sa ilalim ng madilim na silid, ang pekeng ginto ay naglalabas ng isang mapanlinlang na kislap na tila humahalakak sa kanyang kasakiman. Hinaplos ito ng matanda. Ang kanyang mga daliri na tila mga tuyong sanga ay dumaan sa makinis na balat ng metal. Isang mahinang ungol ng kasiyahan ang lumabas sa kanyang lalamunan, isang tunog na malayo sa kanyang banal na imahe sa simbahan. Pagkatapos ay muli niyang ibinalik ang metal at isinara ang vault sa parehong paraan ng pagkakabukas nito. Nang lisanin ng matanda ang silid, ang kaniyang mga yabag ay uon-tunting naglaho sa pasilyo. Iniwan si Feli na nanginginig at halos hindi makahinga sa tindi ng kaba. Kinabukasan, ang bahay ng mga Villarreal ay tila naging isang sentro ng kaguluhan at pagpapanggap. Ito ang araw ng marangyang kaarawan ni Doña Caridad. Ang buong sala ay binalot ng mga bulaklak at mamahaling dekorasyon na binili gamit ang perang pinaghirapan ni Feli sa malansang palengke. Ang mga bisita mula sa parokya, mga taong nakasuot ng kanilang pinakamagagandang barong at saya, ay nagdaratingan na may dalang mga ngiti at papuri para sa mabuting pamilya ng Navotas. Felisa, dalhin mo rito ang mga pampagana. Ang utos ni Marco habang nakatayo siya sa tabi ni Selena na ngayoy suot ang isang pulang damit na tila sumisigaw ng pagiging banyaga sa tahanang yon. Huwag kang tatayo-tayo lang dyan. Magmukha kang kapaki-pakinabang kahit ngayong araw lang. Naglalakad si Feli sa gitna ng mga bisita, bit-bit ang isang mabigat na tray ng pagkain. Ang kaniyang mga paa
ay kumikirot sa loob ng lumang sapatos, ngunit ang sakit sa kanyang dibdib ay mas matindi pa. Habang nag-uusap ang mga panauhin, tumayo si Doña Caridad sa gitna ng hapag at kinuha ang atensyon ng lahat. Nais kong pasalamatan ang aking anak na si Marco at ang ating katuwang na si Selena para sa napakagandang handaang ito, ang pahayag ng matanda na may kasamang matamis na ngiti. At syempre, ang ating tapat na si Felisa, ang pinakamahusay nating katulong sa bahay. Kung hindi dahil sa kaniyang pagsisilbi, hindi magiging ganito kaayos ang lahat. Isang mahinang bulungan ang kumalat sa mga bisita. Ang salitang katulong ay tila isang malakas na sampal na nagpahiya kay Feli sa harap ng mga taong dati ay kaniyang mga kaibigan. Naramdaman niya ang uminit na kaniyang mukha at ang panginginig ng kaniyang mga kamay habang hawak ang tray. Nang makalapit si Feli sa kinaroroonan ni Selena para maghain, sadyang idinikit ng babae ang kaniyang siko sa tray. Naging sanhi upang bahagyang tumabingi ang lalagyan ng alak. Isang mantsa ng pula ang gumuhit sa puting tela ng lamesa. "You're so clumsy." Ang sigaw ni Selena na sapat lang para marinig ng mga nasa malapit. "Look at what you did. Hindi ka ba marunong mag-ingat?" Mabilis na lumapit si Marco. Ang kaniyang mukha ay namumula sa galit dahil sa kahihiyang idinulot ng kaniyang asawa. Nang walang babala, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Feli. Ang tunog ng kanyang palad na tumama sa balat ay tila nagpatigil sa musika sa buong bahay. Ang kanyang ulo ay bumaling sa isang tabi at ang kanyang paningin ay sandaling nagdilim. "Mag-sorry ka kay Selena." Ang utos ni Marco, ang kanyang boses ay tila isang kulog na nagpapaliit sa pagkatao ni Feli. Ngayon na, nanatiling nakayuko si Feli. Ang kaniyang pisngi ay kumikirot at ang lasa ng dugo ay nagsisimulang lumabas sa kanyang bibig. Ngunit sa likod ng kanyang buhok na tumatabing sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay hindi luha ang laman, kundi isang matigas na determinasyon. Dahan-dahan siyang tumingala at tumitig ng diretso sa mga mata ni Marco. "I'm sorry, Selena." Ang kanyang bulong na may kasamang isang misteryosong ngiti na hindi nila napansin. "Pasensya ka na kung hindi ako sanay magsilbi sa mga taong hindi ko naman kapantay." Bago pa makasagot si Marco, kinuha nito ang kamay ni Feli at pilit na hinubad ang kanyang singsing sa kasal. "Dahil sa ginawa mo, ang singsing na ito ay ibibigay natin bilang donasyon sa simbahan," ang deklara ni Marco sa harap ng mga bisita para bawiin ang kanyang imahe. "Isang sakripisyo para sa iyong mga kasalanan, Feli." Tiningnan ni Feli ang singsing sa kamay ni Marco, ang pekeng singsing na ipinalit niya kaninang umaga. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang lihim na tagumpay. Ibinigay niya ang sakripisyong iyon nang may maluwag na loob. Alam na ang tunay na ginto ay ligtas na nakatago sa ilalim ng kaniyang pangangalaga. Habang nagpapatuloy ang tawanan at kainan, iniwan ni Feli ang sala at nagtungo sa madilim na sulok ng kusina. Ang kanyang pisngi ay namumula pa rin, ngunit ang bawat kirot ay tila isang panggatong sa apoy ng kaniyang paghihiganti. Isang katanungan ang naiwan sa kanyang isipan habang nakatanaw sa labas ng bintana patungo sa dagat ng Navotas. Hanggang kailan kayang magtiis ng isang babae bago niya tuluyang wasakin ang mga rehas na pumipigil sa kanyang paglipad? Ang bawat sulok ng bodega ay tila naging piping saksi sa huling gabi ni Felisa sa loob ng tahanang iyon. Ang amoy ng alikabok at ang malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa mga siwang ng pader ay hindi na nagdudulot ng lungkot sa kanya. Sa halip, ito ay naging hudyat ng kanyang paglaya. Sa ilalim ng andap-andap na liwanag ng bumbilya, dahan-dahang inayos ni Feli ang kanyang maliit na bag. Kaunti lang ang kanyang dadalhin, ilang pirasong damit, ang punit na testamento ng kanyang ama, at ang mga tunay na alahas na kaniyang nailigtas. Dahan-dahan siyang umakyat sa itaas
Bitbit ang isang mabigat na kahoy na kahon na nakabalot sa lumang tela. Sa sala, naroroon sina Marcoy, Selena at Doña Caridad. Tila ba naghihintay ng kanyang huling pagluhod. Ang usok ng sigarilyo ni Marco at ang amoy ng alak ay humahalo sa halimuyak ng mamahaling pabango ni Selena. Lumilikha ng isang atmosfera na tila sumasakal sa katinoan ni Feli. Ayoko na. Ang mahinang panimula ni Feli. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin. Suko na ako, Marco. Hindi ko na kaya ang sakit. Kung ang pag-alis ko ang magbibigay sa inyo ng kapayapaan, aalis na ako. Isang mapanuyang ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Marco habang nakasandal siya sa kaniyang upuan. Sa wakas, natauhan ka rin, Feli. Akala ko ba ay mananatili kang matatag hanggang sa mabulok ka rito? Ibinaba ni Feli ang mabigat na kahon sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng paglapat ng kahoy sa matigas na ibabaw ay nagpatahimik sa buong silid. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip. Inilalantad ang mga toy chibok vang na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng sala. Narito ang lahat ng gintong itinago ni tatay. Ang bulong ni Feli habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa sahig. Kunin niyo na ito. Ibayad niyo sa mga loan na kinuha niyo sa pangalan ko. Huwag niyo lang akong ipakulong. Gusto ko na lang mamuhay ng tahimik sa probinsya. Ang ganid sa mga mata ni Doña Caridad ay hindi maitago. Dahan-dahan niyang hinaplos ang isa sa mga baras. Ang kaniyang mga daliri ay nanginginig sa labis na pagnanasa. Kahit si Selena ay hindi napigilang lumapit. Ang kaniyang mga mata ay naniningkad sa kislap ng pekeng ginto. Para sa kanila, ang mga toy china ito ang susi sa kanilang marangyang kinabukasan. Matalino ka rin pala kapag naiipit, ang sabi ni Selena habang kinukuha ang isa sa mga baras. Sige, Feli, dahil ibinigay mo ito, hahayaan ka naming makaalis ng buhay. Pero huwag na huwag mo nang susubukang bumalik dito. Tumalikod si Feli. Ang kaniyang mga kamay ay nakakuyom sa loob ng kaniyang jacket. Bago siya tuluyang lumabas, lumapit siya sa altar kung saan nakalagay ang imahe ng Santo Niño. Sa isang maselang kilos, inayos niya ang mga bulaklak sa paligid nito. Tila ba nag-aalay ng huling panalangin. Ngunit sa likod ng maliliit na kamay ng imahe, maingat niyang inilagay ang isang munting kamera, isang mata na magmamasid sa bawat galaw ng mga taong nagnanakaw ng kaniyang buhay. Naglakad siya patungo sa pintuan, ngunit huminto siya sa harap ng retrato ng kanyang ama na nakasabit sa dingding. Ang mga mata ni Tatay Isagani ay tila nakatingin sa kanya, puno ng pangunawa at pag-asa. Paalam, tatay, ang tahimik na bulong ni Feli sa kaniyang puso. Babalik ako, at sa pagkakataong yon, hindi na ako ang babaeng amoy lansa na inyong inaalipusta. Dahan-dahan niyang inilabas ang susi ng bahay mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa lamesa sa tabi ng pintuan. Ang marahang tunog ng metal na lumapat sa kahoy ay tila isang hudyat na wala nang balikan. Paglabas niya, ang malamig na hangin ng gabi sa Navotas ay sumalubong sa kanya. Tila ba humihinga rin ng maluwag ang langit para sa kanya. Sa loob ng bahay, sa pamamagitan ng lente ng nakatagong kamera, makikita ang tatlo na mabilis na nag-aagawan sa pagbukas ng kahon. Ang kanilang mga tinig ay nagtatalo na kung paano hahatiin ang kayamanan. Ang kanilang mga mukha ay balot ng isang kasakimang hindi na kayang itago ng anumang dasal o pabango. Saan pupunta si Felisa sa gitna ng kadiliman? At ano ang kaniyang nararamdaman habang nilalakad ang kalsadang punong-puno ng amoy ng dagat? Dala ang kaalamang sa loob ng ilang oras, ang kislap ng gintong hawak ng kaniyang mga kaaway ay maglalaho at maiiwan lamang ang maitim at mabigat na katotohanan ng tingga. Ang malamig na liwanag mula sa screen ng laptop ay tumatama sa mukha ni Felisa habang siya ay nakaupo sa loob ng isang maliit at payapang silid sa opisina ni Attorney Benilda. Sa kanyang tabi ay isang tasa ng mainit na tsa. Ang kanyang mga kamay
na dati ay nanginginig sa takot ay ngayoy tila nakahanap na ng sariling katahimikan. Sa screen, ang lente ng nakatagong kamera sa loob ng Santo Niño ay naglalabas ng isang malinaw na imahe ng kaniyang dating sala, ang entablado ng kaniyang mga pasakit. Isang abiso mula sa social media ang lumitaw sa gilid ng screen. Nagsisimula na ang live stream ni Selena. Ang imahe ay lumipat sa mukha ni Selena na puno ng makapal na makeup. Ang kaniyang pulang labi ay nakangiti ng malapad habang tinitingnan ang kamera ng kaniyang cellphone. Sa kaniyang likuran, makikita si Marco na may hawak na baso ng mamahaling alak at si Doña Caridad na nakasuot ng kaniyang pinakamagarang belo. Tila ba naghahanda sa isang marangyang pasasalamat sa simbahan. Hi everyone! Good evening! Ang masayang bati ni Selena sa kaniyang mga followers. Ang kaniyang boses ay puno ng kayabangan. I just want to share a very special milestone with all of you. After so much hard work and dealing with, well, some toxic people, finally, our new business venture, Villarreal and Aragon Seafood Exports, is officially happening. And look at this! Iniharap ni Selena ang kamera sa ibabaw ng lamesa kung saan nakalatag ang mga toy chibok vang na kinuha nila kay Feli. Ang kislap ng mga ito sa ilalim ng mga dekoratibong ilaw ng sala ay tila naging kaisa-isang katotohanan sa kanilang mga mata. This is the fruit of our labor, ang dagdag ni Marco habang lumalapit sa kamera at inilalagay ang kaniyang braso sa balikat ni Selena. Sa wakas, makakahinga na kami ng malinis na hangin. Wala na ang lansa, wala na ang mga pabigat. This gold represents our future. Isang marangyang buhay na karapat-dapat para sa amin. Narinig ni Feli ang mahinang buntong hininga ni Attorney Benilda sa kaniyang tabi. Ang ganid ay laging nagbubulag-bulagan, Feli. Hindi nila nakikita na ang hawak nila ay ang mismong magpapabagsak sa kanila. Sa loob ng screen, dahan-dahang hinaplos ni Doña Caridad ang isa sa mga baras ng metal. Biyaya ito ng langit dahil sa ating katapatan, ang sabi ng matanda sa isang tinig na tila nagbabanal-banalan. Sa wakas ay wala na ang babaeng iyon sa ating buhay. Ang bahay na ito ay magiging malinis na muli. Isang mapait na ngiti ang gumuhiti sa mga labi ni Feli. Ang bawat salitang lumalabas sa kanilang mga bibig ay tila mga piraso ng ebidensya na itinatala ng kaniyang isipan. Habang nagpapatuloy ang live stream, habang nagtatawanan sila at nagpaplano kung anong mga ari-arian ang bibilhin nila, isang biglaang pagbabago sa atmosfera ang naganap. Ang pag-alog ng cellphone ni Marco sa ibabaw ng lamesa ay naglikha ng isang maugong na tunog na sapat para makuha ang kaniyang atensyon. Tiningnan niya ang screen at bahagyang kumunot ang kaniyang noo. It's from the bank, ang sabi ni Marco kay Selena habang tinitingnan ang live stream. Maybe it's the confirmation for the loan transfer. Sinagot ni Marco ang tawag at inilagay ito sa speakerphone. Nagnanais na iparinig sa kaniyang mga viewers ang tagumpay na kaniyang tinatamasa. Hello? Yes, this is Marco Villarreal, ang sabi niya ng may autoridad sa kaniyang boses. Good evening, Mr. Villarreal, ang boses ng isang lalaki sa kabilang linya. Seryoso at walang bahid ng emosyon. I am calling from the Credit and Investigation Department. We have a major problem with the collateral documents and the business papers you submitted this afternoon for Villarreal and Aragon Seafood Exports. Nawala ang nangiti sa mukha ni Selena. Si Doña Caridad ay napatigil sa paghaplos sa metal. What problem? Ang tanong ni Marco. Ang kaniyang boses ay nagsisimulang manginig. Approved na ang loan na yan, di ba? The documents were signed by my wife, Felisa Catindig. That's exactly the issue, sir. Ang sagot ng bank officer. We conducted a secondary verification. The signatures on the loan application do not match the specimen signatures of Mrs. Felisa Catindig in our records. Furthermore, the land titles you provided, our legal team has flagged them as highly sophisticated forgeries.
Hindi po tunay ang mga titulong hawak nyo. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa sala. Ang live stream ay nananatiling bukas. Kinukunan ang bawat bakas ng takot at kalituhan sa kanilang mga mukha. Ang mga followers ni Selena sa social media ay nagsisimula ng magpadala ng mga mensahe ng pagtataka at pangungutya. And one more thing, Mr. Villarreal, dagdag ng boses sa telepono. Dahil sa bigat ng halaga ng loan na sinusubukan ninyong kunin gamit ang mga pekeng dokumento, ang aming legal department ay naghain na ng reklamo sa mga autoridad. The police are on their way to your residence to discuss the charges of falsification of public documents and attempted estafa. Nabitawan ni Marco ang kaniyang baso ng alak. Ang tunog ng pagkakabasag ng kristal sa sahig ay tila hudyat ng kaniyang sariling pagkawasak. Ang mga toy chibokbang na kaniyang ipinagmamalaki kanina ay tila naging kasing itim ng gabi. Sa kabilang dulo ng nabotas, dahan-dahang ibinaba ni Felisa ang kaniyang tasa ng tsa. Ang kaniyang mga mata ay nananatiling nakapako sa screen, pinapanood ang kaniyang asawa na ngayon ay parang isang basang sisiw na hindi malaman ang gagawin. Nagsisimula pa lang ang pagbabayad, Marco. Ang tahimik na bulong ni Feli sa kaniyang sarili. Ang live stream ay biglang naputol, iniwan ang mga viewers sa gitna ng isang malaking katanungan. Ngunit para kay Felisa ang bawat segundong lumilipas ay tila isang matamis na awit ng katarungan. Paano haharapin ng pamilya Villarreal ang mga pulis na paparating na sa kanilang pintuan? At ano ang gagawin ni Selena kapag nalaman niyang ang ginto na kaniyang pinag-awayan ay walang ibang halaga, kundi ang bigat ng isang mabaho at maruming tingga? Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Attorney Benilda ay tila isang malalim na dagat. Payapa, ngunit may dalang bigat. Sa kabilang dulo, sa loob ng screen ng laptop, ang sala ng mga Villarreal ay naging isang pugad ng nagkakagulong mga insekto. Ang live stream ay naputol na, ngunit ang lente ng nakatagong kamera ay patuloy na kumukuha ng bawat segundo ng kanilang pagkagiba. Hindi ito totoo. Ang pabulong na sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka na hindi makahanap ng tamang tono. Peke? Paanong magiging peke ang lahat ng ito? Selena, ang sabi mo ay maayos ang lahat. Ikaw ang nag-ayos ng mga dokumentong yon sa bangko. Namumutla si Selena, ang kanyang makapal na makeup ay tila bitak-bitak na semento sa ilalim ng asul na liwanag ng mga dekoratibong ilaw. Don't look at me like that, Marco. Ang bulyaw niya, ang kaniyang mga mata ay lumingon sa paligid na tila isang hayop na naghahanap ng labasan. Ginawa ko lang ang kailangan para ma-approve ang loan. Hindi ko alam na mas matalino pala ang legal department niyo kaysa sa atin. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, dahan-dahang lumapit si Doña Caridad sa lamesa. Ang kaniyang mga kamay, na dati ay tila nagbabasbas, ay ngayon nanginginig habang dinadampot ang isa sa mga baras ng metal. Kumuha siya ng isang maliit na kutsilyo mula sa plato ng prutas at sa isang kilos ng desperasyon, sinimulang kaskasin ng kumikinang na ibabaw ng ginto. Ang bawat hagod ng talim sa ibabaw ng metal ay naglalabas ng isang manipis na tunog ng pagkayod. Tila ba kinakamot ng matanda ang sarili niyang katinuan. Sa ilalim ng manipis at maningning na balat ng ginto, lumabas ang isang mapurol at kulay abong katotohanan. Tingga, ang halos hindi marinig na bulong ni Doña Caridad, ang kaniyang boses ay puno ng kilabot. Marco, ang hawak natin ay bulyo. Tingga na ginagamit sa timbangan ng isda. Isang matinding panginginig ang bumalot kay Marco. Kinuha niya ang baras mula sa kaniyang ina at ibinalibag ito sa sahig. Ang tunog ng mabigat na metal na humampas sa semento ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw sa buong bahay. Wala na ang kislap, wala na ang halaga. Ang natitira na lamang ay ang bigat ng isang kasinungalingang sila mismo ang bumuo. Sa labas ng bahay ang
Ang asul at pulang liwanag mula sa mga sasakyan ng mga awtoridad ay nagsimula ng maglaro sa mga bintana. Tila ba mga aninong sumasayaw sa gitna ng kanilang kahihiyan. Ang tunog ng mga mabibigat na sapatos na lumalapat sa semento ng kanilang bakuran ay unti-unting lumalakas. Ang mga kapitbahay, ang mga marites ng nabutas na dati ay tinitingala sila, ay ngayon nakadungaw na sa kanilang mga bintana, pinapanood ang pagbagsak ng pamilyang Villarreal. Sa opisina ni Attorney Benilda, dahan-dahang tumayo si Felisa. Nilapitan niya ang bintana at tumingin sa malayo, patungo sa direksyon ng kaniyang dating tahanan. Ang kaniyang puso ay hindi na tumitibok sa takot. Nararamdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Ang kapayapaang dulot ng katotohanan. Narinig ni Feli ang boses ni Marco mula sa laptop. Nagmamakaawa sa mga pulis na pumasok na sa kanilang pintuan. Ang tunog ng mga posas na naglalapat sa isa't isa ay tila isang matamis na musika na nagtatapos sa kaniyang kalbaryo. Sigurado ka na ba rito, Feli? Ang tanong ni Attorney Benilda habang inilalagay ang kaniyang kamay sa balikat ng kaniyang kliyente. Maraming magbabago pagkatapos nito. Tumingin si Feli sa kaniyang abogado. Ang kaniyang mga mata ay malinaw at puno ng determinasyon. Matagal na po akong namatay sa loob ng bahay na yon, Attorney. Ang nakikita niyo ngayon ay ang babaeng muling nabuhay mula sa lansa at putik. Handa na po akong harapin ang bukas dahil alam ko na sa pagkakataong ito, wala nang sinumang makakapagsinungaling sa akin. Habang pinapanood ni Feli ang kanyang asawa at si Selena na inilalabas ng bahay na may mga takip sa muka, isang alaala ng kanyang ama ang pumasok sa kanyang isipan. Ang tunay na ginto ay hindi natutunaw sa apoy, Feli. Lalo lamang itong nagiging dalisay. Sa gabing iyon, sa gitna ng ingay ng nabutas at ng dagat na tila nakikiramay sa kanyang paglaya, nahanap ni Felisa ang kaisa-isang bagay na hindi kayang bilhin ng anumang loan o nakaw na kayamanan, ang kaniyang sariling dangal. Ang bawat hakbang ni Felisa pabalik sa kanyang tahanan ay tila pagbawi sa bawat piraso ng kanyang kaluluwa na kinuha mula sa kanya sa loob ng maraming taon. Ang liwanag ng umaga sa Navotas ay tila mas maliwanag at mas malinis, hinuhugasan ang bawat bakas ng kadiliman ng nagdaang gabi. Kasama ang mga awtoridad at si Attorney Benilda. Tumayo si Feli sa tapat ng kanyang pintuan. Ang kandado ay nakabukas na. Isang simbolo ng pagbagsak ng depensa ng mga taong nagtangka sa kanyang buhay. Pagpasok niya, ang sala na dati ay puno ng marangyang dekorasyon para sa kaarawan ni Doña Caridad ay ngayoy tila isang labanan na iniwan ng mga sundalo. Ang mga basag na kristal ay nakakalat sa sahig at ang mga toy chibok vang ay nakahandusay sa bawat sulok. Wala ng kislap at wala ng halaga. Sa gitna ng kaguluhan, nakaupo si Doña Caridad sa kanyang paboritong upuan, yakap ang kanyang rosaryo na tila ba ito ang huling salbabida sa isang lumulubog na barko. Felisa, ang pabulong na tawag ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong hangin na walang lakas. Hija, maawa ka. Ang anak ko, si Marco, hindi niya kayang mabuhay sa loob ng selda. Sabihin mo sa kanila na nagkamali lang ang bangko. Sabihin mo na sa iyo ang lahat ng ito at pinahintulutan mo kami. Dahan-dahang lumapit si Feli. Ang kanyang mga mata ay nananatiling mahinahon, ngunit ang talim ng kanyang determinasyon ay hindi maitatago. Inilabas niya ang punit na testamento mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa harap ng matanda. Ang bahay na ito ay amoy isda dahil sa hirap at pawis ni Tatay, Doña Caridad. Ang panimula ni Feli, ang kaniyang boses ay matatag at walang panginginig. Amoy lansa ito dahil ito ang amoy ng marangal na trabaho, pero malinis ang bahay na ito bago kayo dumating. Kayo ang nagdala ng tunay na lansa rito. Ang lansa ng pagtataksil, ang lansa ng kasakiman,
at ang lansa ng inyong mapagkunwarihang kabanalan. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang tinitingnan ang dokumento. Ang kanyang huling baraha ay tuluyan ng naglaho. Lumabas na po kayo. Ang utos ni Feli, isang utos na walang halong galit, kundi puno ng pinalidad. Wala na si Marco rito para protektahan ang inyong mga kasinungalingan. At ang bahay na ito ay hindi na kailanman magiging pugad ng inyong mga plano. Kunin nyo na ang inyong mga gamit, ang mga gamit na suot nyo lang. Dahil ang lahat ng nasa loob ng bahay na ito ay binili ng perang kinuha nyo sa akin. Walang nagawa ang matanda, kundi tumayo. Ang kaniyang paglalakad palabas ay tila pagdrag ng isang bangkay. Sa labas ng pinto, naroroon na ang mga tauhan ng barangay para saksihan ang kaniyang pag-alis. Ang mga kapitbahay na dati ay kinukutya si Feli ay ngayoy nakatingin ng may paghanga at paggalang. Pagkaalis ng matanda, naiwan si Feli sa gitna ng kaniyang sala. Kinuha niya ang isang walis at sinimulang linisin ang mga basag na kristal. Ang bawat hagod ng walis sa sahig ay naglalabas ng isang gasgas na tunog. Tila ba binubura nito ang bawat bakas ng sakit at kahihiyan na kanyang dinanas. Ang kanyang puso ay hindi na sumasakit. Sa bawat paggalaw ng kanyang mga kamay, nararamdaman niya ang isang uri ng paghilom, isang tahimik na pagbubuo ng kanyang sarili. Nagtungo siya sa kusina at binuksan ang gripo. Hinayaan niyang dumaloy ang tubig sa kanyang mga kamay. Hinuhugasan ang huling amoy ng insenso na naiwan sa kanyang balat. Pagkatapos, nilapitan niya ang bintana at binuksan ito ng malawak. Ang hangin mula sa dagat ng Nabotas ay pumasok. Dala ang pamilyar na amoy ng alat at isda. Pero sa pagkakataong ito, ang amoy na yon ay hindi na simbolo ng paghihirap, kundi simbolo ng kaniyang tagumpay. Tatay, nabawi ko na po ang ating tahanan, ang bulong ni Feli habang nakatingin sa asul na kalangitan. Nang matapos siyang maglinis, naupo si Feli sa kaniyang lumang kawayang lamesa. Kumuha siya ng isang malinis na notebook at sinimulang isulat ang kaniyang mga plano. Hindi na siya magbibilang ng barya para sa iba. Gagamitin niya ang kaniyang kaalaman para tulungan ang mga kababaihan sa palengke na katulad niya, ang mga taong madalas abusuhin dahil sa kanilang katahimikan. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Feli habang nararamdaman ang kapayapaan sa loob ng kaniyang sariling bahay. Ngunit sa gitna ng kaniyang kagalakan, isang katanungan ang naiwan sa kaniyang isipan habang nakatingin sa kaniyang walang singsing na daliri. May puwang pa kaya ang pag-ibig sa isang pusong katatapos lang maghilom mula sa isang matinding pagkaguho? Ang bawat sinag ng araw na tumatama sa bagong pinturang mga dingding ng tahanan ni Felisa ay tila isang pagbabasbas mula sa langit. Ang amoy ng lansa na dati ay kaniyang ikinahihiya ay ngayoy naging amoy ng pag-asa at marangal na pagsisikap. Hindi na bodega ang kaniyang tinutulugan. Ang kaniyang kwarto ay muling naging isang santuwaryo ng katahimikan at mga pangarap na dahan-dahang gumigising. Ang sala na dati ay saksi sa kaniyang mga luha ay ginawa niyang isang munting opisina. Isang lugar kung saan ang mga numero ay hindi na ginagamit para manlinlang, kundi para magbigay ng lakas sa mga taong katulad niyang dati ay walang boses. Ang tunog ng mga yabag ng mga kababaihan mula sa palengke na paakyat sa kaniyang hagdanan ay naging isang pamilyar at masayang ritmo sa kaniyang pandinig. Hindi ito ang mabibigat at mapanuring hakbang ni Doña Caridad, kundi ang mga hakbang ng mga inang nagnanais matutong humawak ng sarili nilang kapalaran. Sa ibabaw ng kaniyang kawayang lamesa, nakabukas ang mga lumang notebook at mga resibo. Ganito po iyon, Aling Nena. Ang paliwanag ni Feli habang itinuturo ang mga columns sa notebook. Dito nyo isusulat ang lahat ng inyong benta at sa kabilang panig naman ang inyong mga gastos. Huwag nyong hahayaan na ang utang na loob ang magdikta kung magkano ang kikitain nyo.
Business is business po, at ang bawat sentimo nyo ay katumbas ng inyong pagod sa ilalim ng initan. Si Aling Nena, ang matandang tindera ng isda na naging sandigan ni Feli sa palengke, ay tumingin sa kanya nang may mga matang puno ng paghanga. Inilapag nito ang isang supot ng sariwang galunggong sa lamesa. Ang mga isda ay kumikinang pa sa pagiging sariwa. Ang marahang pagbagsak ng supot sa lamesa ay naglikha ng isang malambot na tunog ng pag-apaw ng tubig mula sa yelo. Salamat, Feli. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon ay niloloko pa rin ako ng mga supplier ko. Ang sabi ni Aling Nena, ang boses ay puno ng emosyon. Ibang-iba ka na ngayon, Hija. Ang mga mata mo, wala na doon ang takot na laging nakakabit sa'yo noong kasama mo pa ang mga Villarreal. You look so empowered. Ngumiti si Feli, isang ngiting hindi lamang sa labi, kundi umaabot sa kaniyang mga mata. Natutunan ko lang po na ang tunay na accountant ay hindi lang nagbibilang ng pera, kundi nagbabantay din sa dangal ng mga taong nagpapakahirap. Ayoko nang may ibang babae pang dumanas ng ginawa nila sa akin. Habang nag-uusap sila, ang masayang ingay ng tawanan ng mga bata sa kalsada ay pumasok sa bukas na bintana. Ang bahay na dati ay tila isang piitan ay naging isang bukas na tahanan. Sa bawat hapon, pagkatapos ng kanyang trabaho, nagluluto si Feli ng simpleng merienda para sa mga batang lansangan sa tapat ng kanyang bahay. Ang tunog ng pag-ikot ng takure na naghuhudyat ng kumukulong tubig para sa kanilang tsa ay naging musika ng kanyang bagong buhay. Nang lisanin na siya ng kanyang mga kliyente, naiwan si Feli na mag-isa sa kanyang opisina. Nilapitan niya ang bintana at tumingin sa malayo, patungo sa direksyon ng dagat. Ang kanyang isipan ay panandaliang naglakbay sa kinalalagyan ni Marco at Selena. Wala na siyang galit, tanging isang malalim na pakiramdam ng kalayaan. Ang kaniyang walang singsing na daliri ay hinaplos niya. Nararamdaman ang kinis ng kaniyang balat na wala ng anumang tanikala ng nakaraan. Gayunpaman, ang katahimikan ng kaniyang hapon ay biglang nagbago nang buksan niya ang lumang radyo sa tabi ng kaniyang lamesa. Ang bawat pag-ikot ng dial ay naglalabas ng isang magasgas na tunog ng static bago tuluyang huminto sa isang balita. Isang kaguluhan ang naganap sa loob ng city jail kaninang tanghali. Ang ulat ng maugong na boses ng announcer. Ayon sa mga awtoridad, isang inmate na kinilalang si Marco Villarreal ang nasangkot sa isang matinding pag-aaway sa loob ng selda. Kasalukuyan itong ginagamot sa infirmary dahil sa mga tinamong pinsala matapos siyang pagtulungan ng mga kasama sa loob dahil sa isyu ng panloloko. Napatigil si Feli. Ang kanyang puso ay bahagyang bumilis ang tibok, hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa bigat ng katotohanan ng karma. Ang taong dati ay kanyang tinitingala ay ngayoy dinudurog sa loob ng lugar na kaniyang kinatatakutan. Sa gitna ng kaniyang malalim na pag-iisip, napansin ni Feli ang isang anino mula sa labas ng kaniyang bintana. Isang lalaki ang nakatayo sa tapat ng kaniyang opisina, nakatanaw sa kaniyang direksyon. Hindi ito pamilyar na mukha mula sa palengke. Ang lalaki ay may maayos na tindig at may dalang isang maliit na envelope, ngunit hindi ito lumalapit. Nanatili lang ito doon. Tila ba nag-aabang ng tamang pagkakataon? Sino ang lalaking ito? At ano ang kinalaman ng balita tungkol kay Marco sa kaniyang bagong natagpuang katahimikan? Ang kaba sa dibdib ni Feli ay tila isang muling pagbangon ng isang lihim na hindi pa tuluyang natatapos. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Ang kaniyang kamay ay nakahawak sa kurtina habang ang kaniyang mga mata ay pilit na inaaninag ang mukha ng estranghero sa gitna ng papalubog na araw sa nabutas. Ang bawat hakbang ni Felisa sa loob ng malalamig na pasilyo ng munisipyo ay tila isang paglalakbay patungo sa kaniyang huling paglaya. Ang amoy ng lumang papel at ang tunog ng kaniyang sariling mga sapatos
na lumalapat sa makinis na tiles ng sahig ay nagpapaalala sa kanya na ito na ang huling kabanata ng kaniyang madilim na kahapon. Sa loob ng silid ng hukuman, ang hangin ay mabigat at puno ng tensyon, ngunit si Feli ay nanatiling matatag. Ang kaniyang likod ay tuwid na tila isang kawayang hindi kayang baliin ng anumang bagyo. Nang bumukas ang pintuan ng holding area, pumasok si Marco at Selena na kapwa nakasuot ng dilaw na damit ng mga bilanggo. Ang kislap sa mga mata ni Selena ay napalitan ng dilim at pagod. Ang kaniyang buhok na dati ay laging maayos, ay ngayoy tila isang pugad ng gulo. Si Marco naman ay may benda sa kanyang ulo at mga pasa sa mukha. Ang mga bakas ng kanyang pakikipagtuos sa loob ng selda. Sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata, mabilis na umiwas si Marco. Hindi kayang harapin ang liwanag na nagmumula sa kaniyang asawa. Ito na ang araw ng paghuhukom. Ang mahinang bulong ni Attorney Benilda sa tabi ni Feli habang inilalatag ang mga dokumento sa ibabaw ng lamesang kahoy. Ang pagpasok ng hukom ay nagpatahimik sa buong silid. Ang tanging maririnig ay ang marahang pag-aspas ng mga dokumentong binubuklat at ang mahinang pag-ikot ng electric fan sa kisame. Isa-isang binasa ang mga sakdal, falsification of documents, attempted estafa, at ang malawakang panloloko gamit ang pangalan ni Felisa. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng piskal ay tila mga huling pako sa kabaong ng ambisyon ni Marco at Selena. Patawarin mo ako, Feli. Hija, maawa ka sa amin. Ang biglang pagsingit ni Doña Caridad na nakaupo sa likuran. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pekeng pagsisisi. Nagkamali lang kami. Isipin mo ang pamilya. Isipin mo ang dangal ng mga Villarreal. Tumingin si Feli sa kanyang biyenan at sa unang pagkakataon, wala na siyang naramdamang takot o galit. Ang dangal, Doña Caridad, ay hindi ibinibigay ng apelyido. Binubuo ito ng katapatan. At matagal niyo na itong itinapon sa palengke ng Navotas kasama ng mga toy chibokvang na ibinigay ko sa inyo. Ang tunog ng kahoy na martilyo na tumama sa matigas na lamesa ng hukom ay nagbigay ng huling hatol. Guilty. Ang salitang iyon ay tila isang malakas na hudyat na nagtapos sa lahat. Nakita ni Feli ang pagbagsak ng balikat ni Marco at ang paghagulgol ni Selena na ngayoy nagsisihan na sa kanilang ginawa. Ang tunog ng paglapat ng mga bakal na posa sa kanilang mga kamay ay tila isang matamis na himig ng katarungan para kay Feli. Paglabas ni Feli ng korte, ang ulan ay nagsimulang pumatak sa kalsada. Tila ba ang langit ay nakikiramay sa paglilinis ng kanyang nakaraan. Habang naglalakad siya sa ilalim ng kanyang payong, ang lalaking kanina pa nagmamasid sa kanya sa labas ng bahay ay muling lumitaw. Sa malapitan, nakita ni Feli ang kanyang mukha. Ito ay si Attorney Mateo, ang anak ng matalik na kaibigan ng kanyang ama na matagal nang nawala sa bansa. Felisa, ang bati ng lalaki. Ang boses ay malalim at may dalang kapanatagan. Matagal kitang hinanap. May iniwan ng tatay mo na isang lihim na savings account at isang dokumento na tanging sayo lang dapat ibigay kapag napatunayan mo nang kaya mong protektahan ang kanyang pangalan. Nakita ko ang lahat sa loob ng korte. I think you are more than ready. Inabot ng lalaki ang isang puting envelope kay Feli. Sa gitna ng ulan, dahan-dahang binuksan ni Feli ang sulat. Ito ay isang sulat ng pagmamahal mula sa kaniyang tatay Isagani na nagsasabing ang lahat ng kaniyang paghihirap ay may katapusan at ang tunay na kayamanan ay ang kaniyang malinis na konsensya. Tumigil si Feli sa tapat ng tulay na nakaharap sa dagat ng Navotas. Kinuha niya ang kaniyang lumang wedding ring mula sa bulsa. Ang tunay na singsing na itinago niya. Tiningnan niya ito sa huling pagkakataon. Inaalala ang mga gabi ng kaniyang pagluha sa bodega. Sa isang mabilis na kilos, ibinato niya ang singsing sa malalim na tubig.
Ang marahang pagbagsak nito sa tubig ay lumikha ng maliliit na alon na mabilis ding naglaho. Ang kaniyang puso ay magaan na. Wala ng Marco, wala ng Doña Caridad at wala na ang amoy ng pagtataksil. Habang naglalakad palayo kasama si Attorney Mateo, isang katanungan ang pumasok sa isipan ni Feli. Ngayong nahanap na niya ang katarungan, handa na ba siyang buksan muli ang kaniyang puso sa isang bagong uri ng pag-ibig na hindi na nasusukat sa ginto o tingga? Ang bawat paghinga ni Felisa sa loob ng kanyang sala ay tila isang malalim na paglanghap ng kalayaan. Wala na ang amoy ng insenso na dati ay tila sumasakal sa kanyang katinuan at wala na rin ang bigat ng mga hakbang ni Marco na nagdadala ng takot sa kanyang puso. Ang kanyang tahanan ay muling naging maaliwalas. Ang bawat sulok ay binuksan niya para sa sikat ng araw at para sa sariwang hangin na nagmumula sa dagat ng Navotas. Sa kanyang lamesa, hindi na ang mga toy chibokbang ang nakalatag, kundi ang mga dokumento ng kanyang bagong simula at ang sulat na iniwan ng kanyang tatay Isagani. Dahan-dahan niyang hinaplos ang papel ng sulat, ang kanyang mga daliri ay dumaan sa bawat linyang isinulat ng kanyang ama. Ang mga salita nito ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na gabi. Felisa, ang tunay na yaman ay hindi nananatili sa vault, kundi sa puso ng isang taong marunong tumayo pagkatapos ng bawat dapa. Naramdaman ni Feli ang isang marahang panginginig sa kaniyang balikat, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Ang bawat patak ng luha na bumabagsak sa papel ay tila naguhugas sa huling bakas ng sakit na kaniyang itinago sa loob ng 10 taon. Ang marahang pagkatok sa kanyang pintuan ay nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Ang tunog ng kahoy na naglalapat sa isa pang kahoy ay tila isang banayad na paanyaya. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang mukha ni Attorney Mateo. Ang lalaki ay may dalang isang maliit na basket ng mga sariwang prutas at isang notebook na mukhang luma na ngunit maayos ang pagkakabalot. "Good morning, Feli," ang bati ni Mateo. Ang kaniyang boses ay may dalang kapanatagan na tila isang dapit hapon sa tabing dagat. "Pasensya ka na kung naabala kita. I just wanted to check on you, and I found this sa mga gamit ni Papa. It's your father's old ledger nung nagsisimula pa lang siya sa palengke. I thought you might want to have it." Inabot ni Feli ang ledger, ang kaniyang mga kamay ay dahan-dahang dumampi sa mga kamay ni Mateo. Isang mabilis na kuryente ng kaba ang gumuhit sa kanyang dibdib. Isang damdaming matagal na niyang nakalimutan. Ang init ng balat ng lalaki ay tila nagpapaalala sa kanya na ang kaniyang puso ay buhay pa rin, na ang kaniyang pagkatao ay hindi tuluyang nadurog ng mga Villarreal. "Thank you, Mateo. You don't know how much this means to me." Ang sagot ni Feli sa isang tinig na tila nag-aalinlangan pa, ngunit puno ng katapatan. "Actually, I'm just about to have some coffee. Gusto mo bang pumasok muna?" Pumasok si Mateo at naupo sa kawayang upuan na dati ay tinitirhan ng puot ni Marco. Habang naghahanda ng kape si Feli, ang tunog ng pag-ikot ng kutsara sa loob ng tasa ay tila isang masayang musika sa gitna ng katahimikan ng bahay. Ang amoy ng barako ay humalo sa hangin, nagbibigay ng pakiramdam ng isang tunay na tahanan. "You've done a great job here, Feli," ang sabi ni Mateo habang tinitingnan ang paligid. Ang mga kababaihan sa palengke, they are all talking about you. You're giving them more than just accounting lessons. You're giving them hope. I'm so proud of what you've become. Naramdaman ni Feli ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Ang mga papuri ni Mateo ay hindi katulad ng mga mapagkunwarihang salita ni Marco. May lalim ito, may katotohanan. "I'm just doing what I think is right, Mateo. My father always told me na ang katarungan ay hindi natatapos sa korte. It's about how you live your life after the trial." Nagtagal ang kanilang pag-uusap. Ang bawat sandali ay puno ng mga kwento ng nakaraan at mga pangarap para sa kinabukasan. Sa bawat tawa ni Mateo,
Nararamdaman ni Feli ang dahan-dahang pagtunaw ng yelo sa kaniyang puso. Ang kaniyang mga mata ay hindi na nakatingin sa sahig. Ngayon nakatingin na siya ng diretso sa hinaharap. Gayunpaman, sa gitna ng kanilang masayang pag-uusap, isang anino mula sa labas ng bintana ang kumuha ng atensyon ni Feli. Isang babaeng nakasuot ng luma at maruming damit ang nakatayo sa tapat ng kaniyang gate. Nakatingin ng may halong pagsisisi at inggit. Ito ay si Doña Caridad. Ang matanda ay tila isang tuyong dahon na hinampas ng malakas na ulan. Wala na ang kanyang marangyang belo at ang kanyang mapagmataas na tindig. Napatigil si Feli. Ang kanyang hawak na tasa ay bahagyang nanginig. Nilapitan niya ang bintana at tiningnan ang kanyang dating biyenan. Ang matanda ay dahan-dahang lumuhod sa semento. Ang kanyang mga kamay ay nakataas na tila nagmamakaawa. Ngunit walang boses na lumalabas sa kaniyang mga labi. Ang kaniyang mga mata ay nakapako sa mukha ni Feli, humihingi ng isang bagay na hindi na kayang ibigay ng ginto o tingga, ang kapatawaran. Tumingin si Feli kay Mateo at pagkatapos ay muling tumingin sa labas. Ang kaniyang puso ay nasa gitna ng isang matinding pagpapasya. Handa na ba siyang harapin ang huling anino ng kaniyang nakaraan? O hahayaan na lang niya na ang hangin ng nabutas ang tuluyang tumangay sa mga alaala ng isang pamilyang minsang sumira sa kaniyang mundo? Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kaniyang dibdib habang ang kaniyang kamay ay dahan-dahang humawak sa hawakan ng pinto. Ang bawat hibla ng kurtinang hinahawakan ni Felisa ay tila naging kasing bigat ng mga alaala ng kaniyang pananatili sa bodega. Sa labas ng kaniyang gate, ang babaeng dati ay naghahari sa kaniyang buhay ng may bakal na kamay, ay ngayoy isa na lamang aninong nilalamon ng semento. Ang marahang pagtama ng mga tuhod ni Doña Caridad sa matigas na kalsada ay naglikha ng isang tunog na tila pagbasag ng huling piraso ng kaniyang kapalaluan. Ang kaniyang mga kamay, na dati ay laging may hawak na rosaryo habang nagdidikta ng parusa, ay ngayoy nanginginig at puno ng dumi, nakalahad patungo sa bintana ni Feli. Dahan-dahang binuksan ni Feli ang pinto at lumabas sa biranda. Kasunod si Mateo na nananatiling tahimik, ngunit handang umalalay sa kanya. Ang hangin ng nabotas ay nagdadala ng amoy ng paparating na ulan. Hinahaluan ng lansa ng dagat ng isang uri ng lamig na nanunuot sa buto. Tumingala ang matanda. Ang kaniyang mga mata ay tila 2 balon ng luha na matagal nang natuyo, puno ng guhit ng pagtanda at matinding paghihirap. Felisa, maawa ka. Ang paos na tinig ni Doña Caridad. Ang boses ay tila isang tuyong dahon na kinakalos ng hangin. Wala na akong matuluyan. Ang mga kamag-anak ni Marco, pinalayas ako matapos nilang malaman na wala na tayong pera. Nagugutom ako, Hija. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Naramdaman ni Feli ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Hindi ito ang kirot ng galit, kundi ang kirot ng habag para sa isang taong tuluyan ng nilamon ng kanyang sariling kasamaan. Naalala ni Feli ang mga gabi na siya ang nagugutom sa bodega, ang mga araw na pinagkakaitan siya ng kahit isang basong tubig habang pinagsisilbihan sila. Ngunit habang tinitingnan niya ang matanda, napagtanto niya na ang paghihiganti ay wala sa kanyang mga kamay. Ang buhay na mismo ang gumagawa ng paraan para sa katarungan. Doña Caridad, ang panimula ni Feli, ang kaniyang tinig ay matatag at malinaw. Walang bahid ng puot, ngunit puno ng pinalidad. Ang pagpapatawad ay matagal ko nang ibinigay sa inyo, hindi dahil karapat-dapat kayo, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng bigat sa aking puso. Pero ang pagtitiwala ay parang isang basag na kristal na hindi na muling mabubuo ng anumang pandikit. Dahan-dahang lumapit si Feli sa gate, ngunit hindi niya ito binuksan.
Kumuha siya ng isang maliit na supot ng pagkain at ilang piraso ng pera na kaniyang pinaghirapan mula sa kanyang bagong opisina. Inilapag niya ito sa ibabaw ng pader ng gate, isang distansya na naghihiwalay sa kaniyang nakaraan at sa kaniyang bagong buhay. Gamitin niyo po ito para makahanap ng matutuluyan sa ampunan ng simbahan, ang dagdag ni Feli habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng matanda. Doon, baka mahanap niyo ang tunay na kapayapaan na hindi niyo nahanap sa ginto. Huwag na po kayong babalik dito. Ang bahay na ito ay hindi na tahanan ng mga Villarreal. Ito ay tahanan na ng katotohanan. Nakita ni Feli ang dahan-dahang pagbagsak ng balikat ng matanda habang kinukuha ang supot. Ang bawat paggalaw ni Doña Caridad ay tila isang pag-amin sa kanyang pagkatalo. Nang tumalikod ang matanda at dahan-dahang lumakad palayo, ang kanyang maliit na bulto ay uant-unting naglaho sa gitna ng hamog ng navotas. Naramdaman ni Feli ang isang mainit na kamay na pumatong sa kanyang balikat. Si Mateo, ang init ng kanyang palad ay tila isang angkla na humihila kay Feli pabalik sa isang mundong ligtas at payapa. Dahan-dahang humarap si Feli sa lalaki. Ang kanyang mga mata ay basa ng luha ng pagpapalaya. You did the right thing, Feli. Ang bulong ni Mateo, ang kanyang boses, ay tila isang mahinahong awit na nagpapatigil sa kaba ng kanyang puso. Ang pagpapakita ng awa ay hindi kahinaan. It's the ultimate strength of someone who has truly healed. Sa ilalim ng dahan-dahang pagpatak ng ulan, hinawakan ni Mateo ang kamay ni Feli. Ang marahang paglapat ng kanilang mga palad ay naglikha ng isang uri ng kilig na hindi nakabatay sa mabulaklak na salita, kundi sa lalim ng pagkakaunawaan. Ang bawat daliri ni Mateo na nakasiklop sa kanya ay tila nagsasabing hindi na siya muling mag-iisa sa kaniyang pakikipaglaban sa agos ng buhay. Mateo, ang mahinang tawag ni Feli, ang kaniyang hininga ay malapit sa pisngi ng lalaki. Natatakot ako. Natatakot ako na baka ang pusong ito ay masyado ng maraming sugat para muling magmahal. Hindi sumagot si Mateo sa pamamagitan ng salita. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang muka at idinikit ang kanyang noo sa noo ni Feli. Ang tunog ng ulan na tumatama sa bubong at ang amoy ng basang lupa ay tila naging kaisa-isang saksi sa sandaling iyon ng matinding koneksyon. Ang mga sugat mo ang nagpapatunay na nakaligtas ka, Feli. Ang bulong ni Mateo na tila isang panata. At handa akong maghintay hanggang sa bawat isa sa mga sugat na yan ay maging bahagi na lamang ng isang kwentong tapos na. I'm not here to possess you. I'm here to walk beside you. Isang mabilis na tibok ng puso ang naramdaman ni Feli. Isang matamis na kuryenteng gumising sa kaniyang buong pagkatao. Habang nakatayo sila sa ilalim ng ulan, sa gitna ng kaniyang sariling bakuran, naramdaman ni Feli na ang huling toychi ang kaniyang nakaraan ay tuluyan ng natunaw. Ngunit sa gitna ng kaniyang kagalakan, isang bigla ang pag-alarma sa kaniyang cellphone ang nagpatigil sa mundo. Isang tawag mula sa city jail. Isang balitang magpapabago muli sa takbo ng gabi. Ang marahang pagyanig ng cellphone sa loob ng bulsa ni Felisa ay tila isang munting insekto na pilit kumakawala. Binabasag ang sagradong katahimikan ng sandaling iyon sa pagitan nila ni Mateo. Dahan-dahang kumala si Feli mula sa mainit na pagkakalapit ng kanilang mga noo. Ang kanyang hininga ay nanginginig pa rin habang inilalabas ang aparato. Sa screen, ang mga numerong hindi pamilyar ngunit may kasamang lokasyon ng city jail ay nagdulot ng isang malamig na kaba sa kaniyang dibdib. Hello? Ang mahinang bungad ni Feli. Ang kanyang boses ay halos mabulon sa lamig ng ulan. Mrs. Katindig, ito ang infirmary ng city jail. Ang boses ng isang lalaki sa kabilang linya. Formal, ngunit may halong pagmamadali. Ang asawa niyo, si Marco Villarreal. Nagkaroon ng komplikasyon ang kaniyang mga pinsala mula sa naganap na gulo. Kasalukuyan siyang itinatama sa ospital
pero ayaw tumigil ng kaniyang pagtawag sa pangalan niyo. Sinasabi ng doktor na baka ito na ang huling pagkakataon na makausap niyo siya. Nabitawan ni Feli ang kaniyang payong. Ang marahang pagbagsak ng tela sa basang semento ay hindi lumikha ng malakas na tunog. Ngunit sa pandinig ni Feli, ito ay tila pagguho ng kaniyang mundong pilit niyang itinatayo. Tumingin siya kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at humihingi ng gabay. Kailangan mong pumunta, Feli. Ang mahinahong sabi ni Mateo. Ang kaniyang mga kamay ay muling humawak sa kaniyang balikat para bigyan siya ng lakas. Hindi para sa kanya, kundi para sa huling tuldok ng kwentong ito. Sasamahan kita. Ang biyahe patungo sa pampublikong ospital ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang tunog ng mga wiper ng sasakyan na pilit na itinataboy ang ulan sa salamin ay tila nagbibilang ng bawat segundong natitira sa buhay ng taong minsang naging sentro ng kaniyang mundo. Pagdating sa silid, ang amoy ng gamot at ang matapang na samyo ng alkohol ay sumalubong kay Feli. Hinahalo ang kaniyang alaala sa kasalukuyang pait. Sa gitna ng puting kama, nakita niya si Marco. Wala na ang lalaking mapagmataas, wala na ang kaniyang nakalulunod na kayabangan. Ang natitira na lamang ay isang anino ng tao na binalot ng mga puting benda. Ang kaniyang paghinga ay mabigat at may kasunod na mahinang sipol mula sa makinang nagbabantay sa kaniyang puso. Feli. Ang halos hindi marinig na bulong ni Marco nang maramdaman ng kaniyang presensya. Ang kaniyang mga mata ay dahan-dahang bumukas, puno ng guhit ng dugo at labis na pagsisisi. Dumating ka. Akala ko, hindi mo na ako pakikinggan. Lumapit si Feli. Ang kaniyang mga daliri ay dahan-dahang humawak sa gilid ng bakal na kama. Ang lamig ng metal ay nanunuot sa kaniyang balat. Isang paalala ng kaniyang katatagan. Ano ang gusto mong sabihin, Marco? Patawad, ang sabi ni Marco. Ang kaniyang boses ay nanginginig habang ang isang butil ng luha ay gumuguhit sa kaniyang pisnging may pasa. Ang lahat ng ginto, ang lahat ng ambisyon, wala palang kwenta nung mawala ka. Naging bulag ako, Feli. Kinain ako ng inggit sa galing mo. Sa kabutihan mo, mas pinili kong maging hari sa palasyong gawa sa tingga kaysa maging asawa mo sa tahanang amoy isda. Naramdaman ni Feli ang isang pamilyar na bigat sa kaniyang lalamunan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang bigat ng isang biktima. Ito ang bigat ng isang taong tapos na sa kaniyang paglalakbay sa dilim. Pinatawad na kita, Marco. Ang mahinang sagot ni Feli. Ang kaniyang tinig ay tila isang malumanay na hangin na nagpapakalma sa baha. Pinatawad kita dahil ayaw ko nang dalhin ang lansa ng iyong mga kasalanan sa aking bagong buhay. Pero ang patawad ay hindi nangangahulugang babalik tayo sa dati. Ang gintong binalot mo sa tingga, iyon ang naging salamin ng iyong kaluluwa. At ngayon, kailangan mo nang harapin ang iyong sariling anino. Dahan-dahang dinala ni Marco ang kaniyang nanginginig na kamay patungo sa kamay ni Feli. Ngunit bago pa sila magkadampi, ang tunog ng mahabang pag-unat ng linya sa monitor ng kaniyang puso ay naghudyat ng katapusan. Ang kaniyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Feli. Tila ba naghahanap pa rin ng isang sagot na hindi na kailanman mabibigkas. Paglabas ni Feli sa silid, ang hangin sa pasilyo ng ospital ay tila mas madaling hingahan. Naroon si Mateo, nakasandal sa pader, naghihintay ng may bukas na mga bisig. Ang marhang pagyakap ni Feli sa kaniyang sarili ay simbolo ng kaniyang huling paglaya. Wala na ang Marco Villarreal na sumira sa kaniyang pangarap. Ang natitira na lamang ay si Felisa Katindig, isang babaeng marunong magbilang ng barya, marunong kumilala ng tunay na ginto, at higit sa lahat, marunong nang muling magmahal sa sarili. Habang naglalakad sila palabas ng ospital, ang ulan ay tumigil na at ang unang sinag ng buwan ay sumilip sa pagitan ng mga ulap. Isang huling katanungan,
Ang pumasok sa isip ni Feli habang tinitingnan ang payapang mukha ni Mateo. Ngayong ang lahat ng utang ng nakaraan ay bayad na. Handa na ba siyang isulat ang unang pahina ng kaniyang buhay nang wala ng anumang bahid ng tingga? 1 taon ang mabilis na lumipas at ang bawat araw na dumaan ay tila isang banayad na haplos ng panahon sa mga sugat ni Felisa. Ang palengke ng Navotas ay nananatiling maingay at puno ng buhay. Ngunit para kay Feli, ang lansa ng dagat ay hindi na amoy ng pagdurusa. Ito na ang samyo ng kaniyang tagumpay, ang bagoong at alat na naging saksi sa kaniyang muling pagkabuo. Sa tapat ng kaniyang lumang tahanan, isang maliit na karatula ang nakasabit na may nakasulat na Isagani Katindig Center for Women's Livelihood. Ang bahay na dati ay naging piitan niya ay isa na ngayong kanlungan para sa mga inang nais matutong humawak ng sariling kinabukasan. Sa loob ng kanyang opisina, ang sikat ng hapon ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa kanyang lamesa. Wala na doon ang mga toy chibok vang. Ang tanging naroon ay ang mga ledger, ang pluma, at ang isang maliit na frame ng retrato ng kaniyang ama. Ang bawat pahina na kaniyang binubuklat ay naglalabas ng isang malambot na tunog ng papel na naglalapat sa isa pang papel. Isang himig ng kaayusan sa gitna ng mundong dati ay magulo. Ang kaniyang mga kamay, bagamat may mga bakas pa rin ng hirap, ay ngayoy malinis at puno ng kumpiyansa. Ang maraang pagbukas ng pinto ay nagdala ng isang pamilyar na presensya. Si Mateo ay pumasok, bit-bit ang 2 tasa ng mainit na kape. Ang usok na nagmumula sa mga tasa ay dahan-dahang sumasayaw sa hangin, nagbibigay ng isang nakakalunas na bango sa paligid. Inilapag niya ang isa sa tapat ni Feli at nanatiling nakatayo sa kaniyang tabi. Pinapanood ang kaniyang ginagawa nang may mga matang puno ng paghanga. "You're working too hard again, Feli," ang mahinahong sabi ni Mateo. Ang kaniyang boses ay may halong paglalambing. Ang mga kababaihan sa labas, sila na ang nagtuturo sa mga bago. "You've built an army of strong women. Maybe it's time to take a break?" Tumingala si Feli at binigyan ang lalaki ng isang namongiting tunay at malaya. "Ito ang pahinga ko, Mateo. Ang makita silang hindi na naloloko sa timbangan. Ang makita silang may sariling ipon. Ito ang tunay na ginto na ipinamana ni tatay." Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Feli at sa pagkakataong ito, hindi na binawi ng babae ang kaniyang palad. Ang init ng kanilang ugnayan ay tila isang pangakong matagal nang naghihintay na mabigkas. "Alam mo, Feli, ang Navotas ay mas naging maganda dahil sa'yo. At ang buhay ko, mas naging makabuluhan dahil pinayagan mo akong manatili sa tabi mo." Dahan-dahang tumayo si Feli at lumapit sa bintana, kasama si Mateo. Mula sa itaas, natatanaw nila ang mga bangka sa dalampasigan na dahan-dahang inuugoy ng mga alon. Sa malayo, nabalitaan niyang si Doña Caridad ay nananatili sa isang kumbento, naglilinis ng mga pasilyo para sa kaniyang pagkain, isang buhay ng katahimikan at pagsisisi. Wala na ang galit sa puso ni Feli. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi isang regalo para sa mga nagkasala, kundi isang regalo para sa kanyang sarili. Ang kanyang puso ay payapa na. Natutunan niya na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kislap ng gintong kaniyang suot, kundi sa tibay ng kaniyang loob sa gitna ng pinakamalansang bahagi ng buhay. Ang bawat sugat, ang bawat pasakit ay naging mga ukit lamang na nagpatatag sa kaniyang pagkatao. Sa bawat hininga ni Feli, nararamdaman niya ang kaniyang tatay Isagani na nakangiti mula sa kabilang buhay, batid na ang kaniyang anak ay hindi na muling magiging biktima ng anumang mapanlinlang na kinang. "Ready ka na bang lumabas?" ang tanong ni Mateo habang iniaabot ang kaniyang braso. "The sun is setting and the sea looks beautiful today." "Ready na ako, Mateo," ang sagot ni Feli habang isinasara ang kaniyang ledger. "Ready na akong mamuhay ng walang takot."
at magmahal ng walang alinlangan. Habang naglalakad sila palabas ng bahay, ang tunog ng kanilang mga yabag sa kahoy na sahig ay tila isang maayos na martsa patungo sa isang bagong bukas. Ang bawat hakbang ni Felisa Katindig ay may dalang bigat ng katarungan at gaan ng isang pusong malaya. Ang kwento ng mga Toy Chibokvang ay natapos na at ang natitira na lamang ay ang dalisay na katotohanan ng isang babaeng nahanap ang kaniyang sarili sa gitna ng dagat ng panlilinlang.